Ma'am, kayo actively nagpa-participate sa Blue Ribbon Committee hearing. Kayo ba'y kontento dun sa takbo na investigasyon? Kasi yung Minority Bloc naglabas ng report na parang nag-express ng disappointment, binabatikos, parang hindi sila kontento sa takbo ng investigation. How about you, ma'am? Hindi ko pa actually nabasa yung buong report. Okay, that's one. And definitely, si Blue Ribbon Chair, Senator Ping, ay kayang-kayang at substantively ma-address yung anumang issues tungkol sa pagkondukta ng hearings ng Blue Ribbon na I have been very satisfied to participate in and will continue to participate sa mga hearings na ito. Pero ubra po ba yon na wala pang report yung Mother Committee pero may nauna na report yung minority or may mali po sa prosesong nangyari? Well, that's a valid question kasi ang precedent na naalala ko, naalala nyo siguro nung nasa minority kami ni dating Minority Leader Coco Pimentel, nakapag-submit din kami ng isang minority report noon, 'di ba, dun sa sugar smuggling fiasco. At ginawa po namin 'yon pagkatapos ilabas yung committee report ng Blue Ribbon noon at nabasa namin. And so our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. So, nung panahong iyon, pinayagan ng Blue Ribbon Committee i-attach yung aming minority report dun sa committee report ng Blue Ribbon. Okay, so pwedeng meron kayong kontra committee report ang minority, pero kung nakapag-submit na ng committee report yung Mother Committee. Yun yung naging president namin ni dating Senator Coco noon at nung panahong iyon, tinanggap at inattach ng Blue Ribbon. Okay, Mean? Ma'am, ang sinasabi kasi ng ilang mga taga-minorya, bitin na bitin daw po yung hearing ng Blue Ribbon. For example, pinatawag yung dalawang staff doon sa may 30 Tamarin po na sinasabing may kaugnayan yung si Diskaya kay Romualdez. May mga ganun daw, and for example, coordinates na parang ang haba daw ng oras for that, samantalang na-establish na before. May ganun din po bang feeling kayo na may mga pagkukulang sa pagdinig po? O you're very satisfied with how it is being conducted? So far, I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. And for sure, I will also follow up certain issues na hindi pa kompletong nasagot ng mga resource persons. Yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Kasi unacceptable sabihin na anyway, yung coordinates ay in the same area generally nung proyekto. Hindi, kaya nga coordinates dapat precise, dapat accurate. Alam yan ng lahat ng inhinyero. And I'm not even an engineer, pero alam ko yan. Tuloy na sayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Dahil inamin ng mga government or executive resource persons nung nakaraang hearing na halos kailangan ulitin ang halos lahat ng mga audit at internal investigation nila. So I am hoping na yung ICI, yung Ombudsman, yung DOJ ay magsasagawa ng kompletong kailangang re-investigation or re-internal audit sa lahat ng mga proyektong suspected ngayon, either ghost o di kaya ay substandard. At huwag na huwag gagamitin nino man yung issue ng inaccurate, of all things, inaccurate coordinates para maliitin ang galit ng mamamayan or anong sabi ng mga bata, gaslight ang publiko, no, sa indignation talaga at pagnanasa sa katotohanan at hustisya. Yung dalawang resource persons na inexcuse na nung hearing, but I do recall na ako mismo hindi ako nagtanong sa kanila except for one, no, tungkol sa sino yung binanggit nilang law firm. Pero I recall na tinanong muna ni Chair Ping kaming lahat kung meron pang mga tanong sa kanila, at nung wala nang nagtanong pa bukod sa amin, ay sa kanila in-excuse. Wala rin namang nagpipigil, as far as I know, sa isang Blue Ribbon hearing, ongoing investigation, ipatawag ulit ang mga resource person na earlier na dismiss na. Na-observe ko yon nung investigations ng Senate Committee on Women and lalo na sa Blue Ribbon. Hello. Ma'am, comment lang din. Doon napansin na rin namin yung reaction nyo doon sa hearing. Pero may ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Diskaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. nanakawan
I know, right? Kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold upper. I mean, tigilin na ng mga diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direksyon na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga yun na nga, hold-upper, pretending to be the victim. Tigilin na yung mga pagdadahilan na kesyo, hindi daw sila pinapasok ng City Hall sa office nila na, by the way, may credible source kami na hindi yan totoong nangyari. Sa halip na sabihin nilang wala na silang employees, kaya't hindi na ma-recover yung records. I mean, oh come on, no? Inamin mismo ni Sara Diskaya nung isang early hearing na definitely 2016 pa lang, nagsimula na silang tumanggap ng malalaking kontrata, pati sa flood control mula sa gobyerno. At tansya ng Blue Ribbon, from that 2016 to 2025, mga 305 billion pesos worth, kung di ako nagkakamali, ng kontrata ang na-secure nila sa gobyerno. Imposibleng ganyang kalalaking mga proyekto talaga ay walang paper trail at wala silang access doon. Ano kahalaga na makuha pa yung ledger? It seems to be the missing piece, ano? But It is. right now, hindi talaga nilalabas. At minsan nang umoo si Curly Diskaya sa Blue Ribbon Chair na isasubmit nila yan. So bakit biglang iba na naman ang tono nila at ang daming pagdadahilan, tinatapon pa sa DPWH na sila na lang daw ang mag-provide sa committee ng ledger na yan. It is a very important and big missing piece dahil the first 6 years na tumatanggap sila ng malalaking proyekto and therefore ng malaking pera date back to 2016. Sa akin, yung kay dating DPWH Secretary Bono, na-confront din po siya tungkol dun sa more than 2 billion na di umano ay kickback niya. Are you satisfied with the denial po? Well, some of my colleagues have already said na yung ganyang klaseng flat-out denial, bagamat isang defense siya, it could be considered a weakest defense. So, hindi rin po tumitigil yung Blue Ribbon at yung mga miyembro namin to try to tease out the complete picture. Ma'am, do you think na-establish dun sa Blue Ribbon Committee hearing yung connection ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga diskaya sa pamamagitan ng dalawang babaeng witness, or medyo hindi gaanong na-establish? Well, for the first time again, nabanggit yung pangalan nila. So, I guess, bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita sa Blue Ribbon hearings. Si former Speaker Romualdez. Opo. Pero better ba kung mismong former owner nung bahay ang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing? I think nasa kamay yun ni Chair Senator Ping dahil nung natanggap nila yung information, ayun na nga, na-secure nila yung appearance at least nung dalawang witnesses na sabi nila may personal knowledge sila dun sa kanilang sinasabi tungkol kina Curly Diskaya at yung dating speaker. So ma'am, the way na nagpa-participate si Curly Diskaya, sa tingin niyo hindi siya talaga pwedeng mapasok sa Witness Protection Program, hindi siya cooperative? Of course, pinila o hindi yung ganyang klaseng witness stand is one of the requirements ng DOJ para mag-consider ng applicant sa Witness Protection Program na handa at talagang magsasabi ng buong katotohanan. And then kay Bonoan, yung pagsasubmit ng maling grid coordinates, sa tingin nyo attempt yun to cover up yung issue ng flood control anomalies? Kung sino man ang nag-submit, kung sino man ang nag-generate ng inaccurate, wrong grid coordinates at nag-submit nito, and sa ganyang submission, syempre, at sinabi niyon, may command responsibility ang in command of any department who is the secretary.
tulad nung ibang resource persons namin, hindi ko mahulaan kung ano yung original motive, but the effect is so negative. Dahil lalong pinahirapan, hindi lang yung pag-imbestiga dun sa original na crimes, pero lalong pinahirapan mismong yung ongoing nilang mga internal audit at investigations. Sinayang yung mga naunang ginastos in human and financial terms at pinilit na kailangang ulitin. So it's a double frustration sa ating publiko. Okay, Amor. Ma'am, ano po for you yung kahalagahan nung naging testimonya nung dalawang witnesses na may role si Curly Discaya dun sa pagbili ng property ni ng former Speaker Martin Romualdez? I think yung testimony nila adds at the very least interesting elements, and sa patuloy na pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee ay maaring madiskubreng importanteng elements ito ng buong kwento na sino-sino ang may ugnayan sa isa't isa dito sa kabuuang flood control scam, sino-sino ang nagsesecure ng mga mahalagang assets para ipagpatuloy yung mga krimen na iyon. So I think we have yet to establish how important their testimony is, but at the very least, it's interesting. At hindi pa kumokontra sa ibang mga testimonya at ebidensyang narinig namin. Ma'am, sa mga susunod na hearing ay ipupursue itong issue na to? I may. Kasi syempre, nung narinig na namin yon sa hearing, patuloy din naming i-research yon. And ma'am, sa minority report po kasi sinabi na si former speaker ay either complicit with the crooks or negligent in his job. Either way daw po, he remains liable. Do you share the same opinion doon sa minority? Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. And ma'am, if ever nga na may formally na, formally ma-file itong minority report na to, would you be willing to support it? Or paano po ba dahil you're part of the majority, you will just be you will just fully agree with the committee report, or may chance pa rin that you will support this minority report considering that you share the same principle pagdating dun sa stand nila with the former speaker? Again, the whole committee led by the chair shares that principle na of command responsibility. Kaya nga Blue Ribbon siya, 'di ba? Kasi nag-iimbestiga ng misfeasance, malfeasance at non-feasance sa pagtupad ng mga tungkulin naming nagtatrabaho sa gobyerno. So, first things first, tulad ng anumang komite na mag-iimbestiga, magda-draft ng committee report yung leadership. Iikot sa bawat isa naming mga miyembro at dun muna akong magbibigay ng comments sa findings at recommendations. Tapos kung mag-submit ang minority ng minority report, of course, the majority led by the leadership will consider it and magdidesisyon kung tulad nung nakaraang karanasan namin ni dating Senator Coco, ia-attach ito sa committee report. Timeline lang po, nabanggit po kasi ni Senator Ping na baka raw po by the resumption of session ay may committee report na. May update po ba on the timeline considering na may mga bagong issues that were discussed sa last hearing? Wala pa naman akong firm update kung kailan ang susunod na pagdinig dahil suspended pa lang yung hearing at kung ano yung final timetable para dun sa pag-generate ng committee report. So I'll wait to hear from the chair. Ma'am, considering na tuloy-tuloy na yung investigasyon ng Ombudsman, ng DOJ, may mga nakasuhan na ho sa Sandigan Bayan, may mga nakakulong na, do you think it's about time na tapusin na rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, or dun sa mga nagiging development sa tingin nyo dapat pang ituloy dahil nakakatulong ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman? Oh, definitely nakakatulong ang Blue Ribbon and gaya ng naranasan natin many times before, pwede namang at nagpapatuloy nga ang isang investigasyon kahit ongoing na rin yung case build-up, yung filing of charges, yung
pagdidinig ng mga kasong ito sa korte hanggang pa sa pagpapakulong ng mga mapatunayang guilty. Naranasan din namin yan paulit-ulit sa Senate Committee on Women. So definitely, lalo na no different for the Blue Ribbon. Kung kailan magdidesisyon ang Blue Ribbon na mag-adjourn na at mag-finalize na ng committee report, all of those, kung ano yung inabot naming findings and recommendations by then, will remain useful dun sa side naman ng executive. At kung ano pang mga issue na maaaring gusto naming i-follow up beyond the ending of the Blue Ribbon investigation, ay pwede pa rin naming i-submit bilang mga resolution sa mga respective committees dito sa Senado. And I look forward to that kahit sa Senate Committee on Health. Ma'am, yung existence ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, useless na ba? Considering na hindi na rin nag-appoint ng kapalit ang Pangulo dun sa mga nagsipag-resign na miyembro ng ICI. It's about time ba na i-abolish na yung ICI? Yung original na sense ko sa ICI ay hindi dapat i-abolish or lalong pahinain. Kaya nga, isa ako sa mga nag-file dito sa Senate ng bill para palakasin ito, bigyan ng mas malakas na mandate, bigyan ng klarong budget. So, it would be regrettable. It is regrettable na hindi nag-appoint si Presidente ng mga dagdag na commissioners kapalit nung dalawang nagbitiw. Of course, bukod sa ICI, nag-file din ako at ilan sa amin ng bills para magtayo ng Independent People's Commission para imbestigahan ng kompleto at maayos itong lahat ng mga, hindi lang flood control, pero iba pang public works and even iba pang department projects, no, na sinubukan na rin naming ilagay sa mas maayos sa pamamagitan ng budget process nung nakaraang taon. Kung ano man yung magiging kapalaran ng ICI, we should engage and strengthen yung mga different fact-finding bodies na pwede namang magtrabaho parallel sa isa't isa para yun nga, buuin yung kwento ng nangyari at mag-institute ng mga malalakas na reforma. Una, para singilin ang accountability ng lahat ng may sala at pangalawa, para pigilin o at least man lang bawasan in large part na mangyari ito ulit. Okay, Marlon. Makati na sinasabing nabili ng former speaker. And then isabina din yung mga dokumento pertaining to that property and even yung sinasabing broker na nag-arrange ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom ni Chair Ping kung isasabina pa yung dating may-ari. But possibly, it would be worth considering sabinain yung documents na cover nung trail nung exchange of ownership of the property. So possibly including the brokerage documents as well. How about si Maynard Ngu and then si former Yusek Traije Bolívar, hindi rin po masyadong natanong as pointed out by even netizens, yun ang sinasabi, bakit hindi masyadong natanong regarding doon sa previous testimony ni Yusek Bernardo na siya mismo at si Olivar yung nagkikita para mag-deliver ng pera ng mga kickbacks. Pwede pa silang tanungin pa sa susunod na pagdinig. So sa tingin nyo, last hearing, hindi masyado sila na natanong, ma'am, na pursue yung mga issue against them? So that's why sa susunod na pagdinig may pagkakataon pa rin. Okay, Amor. Po ulit kay former speaker, you mentioned po kasi na bukas yung Blue Ribbon Committee dun sa pagdalo niya. Pero he was invited, I think, last year, pero hindi nga po siya dumalo. So paano po kaya siya mako-compel in a way to attend, considering na may interparliamentary courtesy? So exactly, dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, 'di ba, isampina or mag-show cause lalo na. So at least na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Okay, Maan.
Ma'am, isa na lang ako. Ma'am, yung ledger lang, paano nyo pa po siya makukuha from Curly Descaya? Ano pa po yung moves left for you to get it from him? Well, umaasa ako dun sa sinabi ni Chair Ping na gagawa siya ng paraan to solve this problem. Ibig sabihin, to procure the ledger na nung una, umuo na siya sa utos ng chair na isasubmit niya, si Curly Descaya, biglang nung nakaraang hearing, ang dami na namang pagdadahilan at paglipat ng responsibility to do that, no, sa DPWH. Yes, nasampina na. That's why. So, kumbaga, in violation na si Curly Descaya ng sampina na iyan. So, on the one hand, habang nagmamatigas siya sa Blue Ribbon, lalo siyang palayo ng palayo na siguro, no, sa pagkonsidera ng DOJ ma-admit sa Witness Protection Program. Ma'am, anong tingin niyo? Bakit ayaw niya isubmit? May pinoprotektahan kaya siya? Kaya ayaw niya isubmit yung ledger? Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam.